So, good day everyone. So, nasa chapter 2 na tayo ng ating series na How to Solve Word Problems in Algebra. So, today ang topic natin is mixture problems. So, sagutan natin tong number 1. A chemical engineer mixes 150 ml of 10% oil solution with 150 ml of a 40% oil solution. What is the final concentration of oil in the resulting mixture? So, sa container A, meron daw 150 ml ng tubig na may kasamang 10% oil solution. Iyan, yun sa container A. Sa container B, so bali dinadagdagan natin yung kwento para mas maunawaan nyo. Pwede naman kayong gumawa ng sarili nyong kwento, pero ito yung gagawin ko. So sa container B, merong 150 ml ng water na merong 40% oil solution. Ang tinatanong is ano yung resulting mixture ng concentration of oil kapag pinagsama mo yung container A at container B. So kung hindi mo iisipin ng malalim yung tanong na yan, maaaring ang sagot mo is 50% oil solution yung resulting mixture. Maaaring ang gawin mo is 10% plus 40%. Pero hindi siya ganon. Kasi, i-consider mo yung volume na dinagdag mo doon sa container A na idadagdag mo sa container B. Kasi magbabago yung kabuuang volume kapag pinagsama mo yung dalawang yan. So, hindi pwedeng maging 50% oil solution lang yon. So, medyo magulo siya, diba? So, ipaliwanag natin visually. So, si container A is my water, 150 ml ng water with 10% oils concentration or solution. Si container B, may 150 ml din na tubig, tapos meron siyang 40% oil concentration. Diba? Parang ganun siya. Pag pinagsama mo, ang total volume ng dalawang pinagsama container A at container B is 300 ml na. So, hindi mo masasabi na 50% oil yung resulting solution ng oil concentration. So, paano ba siya mathematically? Kasi ito, yung volume niyan, ng volume nito, ipagsasama mo, madadagdag yan dyan. Diba? So, ganito siya mathematically. Merong 150 ml sa container A plus 150 ml sa container B. Ang kabuuan, 300 ml. Diba? Para naman sa solution, yung isa merong 10%. Yung isa may 40. Ang kabuuan is 50. Ang hinahanap is yung percent, diba? So, anong porsyento ba ng 300? Yung 50. 50, 300. Ang sagot is 1/4. Which in turn, kapag ginawang percent, 25%. So, ganyan siya kapag titingnan mo siya visually. Pero isolve natin siya in proper way. So, may iba't ibang approach rin kasi dito. Pero gamitin natin yung ituturo ko sa inyo. So, take note of this. Yan. Ganito natin siya isosolve. Tandaan lagi, nasa upper part, ang ilalagay natin is quantity. Yung sa lower part is yung concentration ng solution. Para kay container A, ang quantity niya is ano? Ano bang quantity niya? Ang quantity niya is 150 ml. Kay container B, concentration niya muna.
ang concentration niya is 10%. Plus, kasi pagsasamahin nga, di ba? Para kay container B, ang ito nagamit na. Okay, container B, 150 ml yung ilalagay natin. With 40% oil solution. Ang resulting, sabihin natin, let's say C na lang, container C, 150 plus 150, 300. Ito X. Kasi hindi nga natin alam yung concentration ng resulting concentration pag pinagsama mo si container A and container B. Then, ipag-multiply natin tong dalawa. Yung upper at saka lower part. So, magiging ganito siya. 150, 10%. Gagawin natin siyang linear. 150, tapos 40%. Yung isa naman, si container C, 300. X na yun kasi di nga natin alam. So yung iba kasi ang ginagawa pa nila is magdo-drawing pa sila, mag-sketch pa. So mas okay na isolve na natin siya ng direkta. So 150 times 10%. Ano bang 10% ng 150? Sagot is 15 plus 40% ng 150 is 60 equals 300 x. Ayan, combine like terms lang yan. 60 plus 15 is 75. 300x para ma-cancel, para mahanap si x, divide both sides by sumabot na tayo sa baba. 300. 75 divided by 300. Ang sagot is x is equals to 1/4 or 25%. That's it. Yan yung ating sagot. Yan yung mixture. Resulting mixture kapag pinag-add mo sa container A at container B. So for the number 2, a mixture containing 6% boric acid is mixed with 400 ml of a 15% boric acid solution to obtain 12% boric acid solution. How much of the 6% solution must be used? So dito, ilang ml naman ng 6% solution yung i-add para makakuha ka ng resulting concentration na 12% boric acid solution. So, ganun. Sundan lang natin yung una. Itong quantity at concentration technique. Copy at paste. So, mag-assign na lang ulit tayo kahit wala naman sinabi. Container A, B, at C. Quantity nung una, yung 6%, hindi natin alam. So, gagawin natin X. 6% plus yung pangalawang solution, meron siyang quantity na 400 ml with 15% concentration. Ang sabi dyan, ilang ml daw ng solution A ang idadagdag sa solution B para makakuha ka ng ano yung resulting concentration? 12%. Ano yung kabuuang quantity nung solution C? Di i-add lang natin tong dalawa. 400x. Then, proceed na sa multiplication.
ng upper and lower part. So, 6%, diba? Ano yan? 0.06x plus 15% ng 400 or 400 times 15% is 60. Then yung kabila, yan, 400x. Ay, hindi siya. Sorry, mali. Hindi siya ano pala yan? Addition. So, magiging 400 plus x. Take note ha. 400 plus x kasi pinag-add mo siya. Hindi mo naman siya pinag-multiply. So, magiging 400 plus x multiplied by 12%. Yan. So, isa-isahin lang natin para hindi kayo malito. Kasi ang ina-assume ko is hindi nyo pagamay yung mga gantong problems. Kaya, dandahanin lang natin. So, yun na. Distribute property. For, ano bang 12% ng 400? Sagot is 48. 12% ng x or 0.12x. Ganyan na. Proceed na. Combine like terms. 60 minus 48. Ang kabila. Ito nilipat lang to dito. Pag transpose mo yan, magni-negative. Ito naman, nililipat mo sa kabila. Pag transpose mo, magni-negative. 0.12x minus 0.06x. Yan, di ba? So, 60 minus 48, ano sagot? Ang sagot is 12. 0.12 minus 0.06x. Eh di 0.06x. Para mahanap si x, divide both sides by 0.06. 0.06. Cancel to. 12 over 0.06. The answer is x is 200 ml. Yan yung sagot. Ibig sabihin, kinakailangan ng 200 ml ng 6% boric acid na ihahalo sa 400 ml with 15% boric acid para makabuo ka ng resulting solution na 12% boric acid solution. Yun yung sagot. So, sagutan naman natin tong number 3. Ito, about sa drink. Chocolate milk containing 5% cocoa is mixed with 300 ml of chocolate milk containing 15% cocoa to obtain a mixture that is 9% cocoa. How much of the 5% cocoa mixture should be used? So, ang tinatanong, ilang ml ng 5% cocoa mixture ang kailangan na idadagdag doon sa 300 ml na merong 15% na cocoa para makakuha ka ng resulting concentration na 9% cocoa. Okay. Quantity, concentration, method ulit. Ganun siya paulit-ulit. Quantity, concentration. So, mag-label ulit tayo ng A, B, at C. So, ang tinatanong, di ba? Chocolate milk containing 5% cocoa mixed. Yun si container A. Alam natin na meron siyang 5% cocoa. Pero, hindi natin alam kung ilang ml siya. Kasi yun nga tinatanong, how much of the 5% cocoa mixture should be used? So, ito ay X plus yung isang para kung container B, meron siyang 300 ml tas 15% na cocoa mixture.
meron siyang 300. Dito naman 15% cocoa mixture. Magre-result sa ito take note. I-add mo yan, hindi multiply. Kanina nadali ako. So, ano dyan is 300 plus X. Tapos, ang resulting equation daw, resulting concentration is 9%. Okay. Proceed na sa multiplication ng upper and lower part. So, magiging 0.05x si container A, si container B, magiging ano bang 15% ng 300? 15% ng 300. Sige. Ang 15% ng 300 is 45. Then 300 plus X na multiply kay 9%. Distribute property. Ito copy paste lang. So 9% ng 300 is, sige, pa-compute, 27. Tapos plus 0.09x. After nyan, may equation na, combine like terms. 45, pag tinranspose yung 27 mula dyan, magiging negative 27. So namang isa, ililipat to sa kabila, yung 0.05, tatravel yan pa kabila, 0.09x minus 0.05x. 45 minus 27, ang sagot is 18. 0.09 minus 0.05x is 0.04x. Divide both sides by 0.04 para mahanap si x. 18 divided by 0.04, the answer is x is 450 ml. Ito yung sagot natin. So, ibig sabihin, kinakailangan magdagdag ng 450 ml na merong 5% cocoa sa 300 ml na merong 15% cocoa para makakuha ka ng 9% na cocoa. And that's it. Yun yung para sa topic na natin ngayon na mixture problems.